Nagpabalik-balik ako sa babaeng nagbibigay init sa akin, habang ang asawa ko ay unti-unting lumalayo. Dahil dito ay, Dear A. Divine, itago niyo na lang ako sa pangalang Jello, may asawa at anak na. 4 na taon pa lang kaming kasal ng misis ko, pero kung tatanungin mo ako ngayon, parang ang tagal na rin naming magkasama at parang ang layo na rin namin sa isa't isa. Hindi ko na siya nakikita sa mga plano ko sa future at mas masakit, pakiramdam ko ako rin ay unti-unti nang nawawala sa kanya. Hindi naman kami laging ganito. Dati sabay naming pinapangarap ang lahat. Bahay na may maliit na bakuran, tahimik na buhay, simpleng pamilya, pero dumating ang anak namin. 6 na taong gulang na siya ngayon at simula noon nagbago ang lahat. Hindi ko masasabing masamang asawa ang misis ko. Sa totoo lang napakabuti niyang ina. Buong-buo ang mundo niya sa anak namin. Mula paggising hanggang pagtulog. Lahat ng oras, lahat ng lakas, lahat ng pag-aalaga ibinuhos niya roon. At habang pinagmamasdan ko siyang maging perpektong ina, unti-unti naman akong naging estranghero sa sarili kong tahanan. Hindi niya sinasadya, alam ko. Pero ramdam ko, nakalimutan niya akong alagaan bilang asawa. May mga gabi na magkatabi kami sa kama pero parang may pader sa gitna. May mga araw na magkasama kami sa isang bahay pero hindi kami nag-uusap. Pareho naming alam na may mali. Pareho naming nararamdaman ang bigat. Pero pareho rin naming piniling iwasan ang usapan. Parang may takot kaming pareho. Takot na baka kapag binuksan namin ang topic, tuluyan na kaming masira. Hanggang sa dumating ako sa puntong naghahanap, ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman, atensyon, pag-aaruga, yung pakiramdam na mahalaga ka, na hinahanap ka, na pinipili ka. Doon pumasok ang ibang babae. Walang kahit sino sa pamilya ko o sa mga kaibigan ko ang may alam. Maingat ako, umuwi ako sa tamang oras. Inaalagaan ko pa rin ang mag-ina ko. Hatid sundo sa anak, kasama sa hapunan, ngumingiti sa mesa. Sa mata ng lahat, maayos pa rin ang pamilya namin. Pero sa tuwing papasok ako ng bahay at sa tuwing aalis ako, may isang bagay na hindi ko matakasan ang mga mata ng asawa ko. Hindi siya nagagalit. Hindi siya nagtatanong. Hindi siya nag-aakusa. Pero kita ko ang lungkot. Yung uri ng lungkot na hindi na kailangang ipaliwanag. Parang alam niya. Parang ramdam niya. Parang bawat pag-alis ko ng bahay, alam niyang hindi lang trabaho ang pupuntahan ko. Alam niyang may ibang babaeng naghihintay sa akin. Isang araw, may sinabi ang anak ko na hindi ko makalimutan. Papa, nakita ko po si Mama umiiyak sa banyo. Hindi raw sinabi kung bakit. Hindi raw siya kinausap. Umiiyak lang, tahimik. Parang may humigpit sa dibdib ko noon. Doon ako unang nakaramdam ng tunay na konsensya. Kaya sinubukan kong bumawi. Sinubukan kong maging mas malapit ulit sa asawa ko. Inilabas ko sila. Nagplano ako ng simpleng lakad. Kumain kami sa labas. Naging mas present ako bilang ama at asawa. Sa araw parang okay kami. Pero sa gabi, kapag kaming dalawa na lang, doon ko mas ramdam ang distansya. Sinusubukan kong maging malambing, isang yakap, isang halik, isang hawak, pero siya ang umiiwas. Tahimik siyang bumabangon, kinukuha ang unan at kumot at lilipat sa kwarto ng anak namin. Doon siya natutulog. Doon siya ligtas. Malayo sa akin. At doon ko naramdaman na kahit gustuhin kong ayusin ang relasyon namin, parang siya mismo ang nagsasara ng pinto. Ayaw niyang makipag-usap. Ayaw niyang harapin ako. Ayaw niyang tabihan ako. Kaya bumabalik ako. Paulit-ulit. Sa babaeng nagbibigay sa akin ng atensyon. Sa babaeng nagsasabing mahalaga ako. Sa babaeng hindi ako iniiwasan. Alam ko naman ang tama. Alam ko na kung may dapat akong piliin, ang asawa ko pa rin iyon. Siya ang pinakasalan ko. Siya ang ina ng anak ko. Siya ang kasama ko sa lahat ng simula. Pero paano kung siya na mismo ang lumalayo? Paano kung parang gumagawa siya ng paraan para mas mapalayo ako sa kanila? Para bang tahimik niya akong itinutulak palayo, hindi sa galit, kundi sa pananahimik. At ngayon, gabi-gabi akong tinatanong ng sarili ko, kasalanan ko pa rin ba kung mas pinipili ko ang babaeng nagbibigay? Sa akin ang saya at pagmamahal, habang ang asawa ko ay piniling manatiling tahimik, malamig at malayo. O pareho na kaming may kasalanan, pero ako lang ang may lakas. Ng loob na humanap ng init sa ibang yakap? At sa pagitan ng dalawang babaeng mahalaga sa akin, ako ang lalaking unti-unting nauubos. Habang pareho silang nasasaktan, kahit isa lang ang may alam ng buong katotohanan,